Ganito ang normal na pamumuhay ng dalawang magpinsan na iisang lalaki ang kanilang asawa. Tulong sila sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Ang kanila namang mister ay abala sa pagbubukid para sa kanilang ikabubuhay. Sa umaga, bago sila pumasok, aasikasuhin pa rin sila ng kanilang asawang lalaki. At pag nasa school na ang dalawang babae, siya naman ang maiiwan sa pag-aalaga ng kanilang maliliit pang mga anak. Ang dalawang asawang babae ay hati sa pagtatrabaho. Sa umaga, siya ang maghuhugas ng kanilang pinagkainan sa gabing mga pinggan. At ang unang asawang babae ang maghahanda naman ng pagkain sa kanilang almusal. Danis anggoy na basta na sa katiran na. Tatupad ko di atas ng isan. Ngayong umaga, kanin ang kanilang almusal. Hindi muna sila magkakamote dahil mayroon pa silang bigas na naipamigay namin kahapon sa mga katutubo rito at isang sardinas ang kanilang binuksan. Pagkakasyahin nila ito sa kanilang lahat. At pagkatapos nilang mag-almusal, ilang hakbang lamang mula sa kanilang bahay ang kanilang paaralan. Kaya ganun na lamang ang pagpupursige ng dalawa niyang asawang babae na makapag-aral pagamat grade 2 pa lamang sila. Okay, so yan mga kababayan, silang dalawa po ay papasok na sa school kaya naka-uniform po sila. At yun nga, grade 2 po sila. Pagamat po silang dalawa ay isa nga ang kanilang asawa. Okay? Yung asawa nila yung naniningkamot para or nagsisika para silang dalawa ay mapag-aral. Okay? Yung last time kasi hindi natin naitanong. Para at least kayo po, bago ako pumunta dun sa itatanong natin, para at least maintindihan nyo po kasi alam ko yung iba alam po sa mga comment section nyo yung mga sensitive na mga comment yung mababasa natin. But again, pakiusap ko ay iwasan po natin para may matutunan lang po tayo sa kanilang tradisyon or sa kanilang kultura. Okay, tatanong ko ay tatranslate na lang ni Ralph sa Bisaya habang ako'y nagtatagalog, no? Okay. At para mas maintindihan po natin. So,
balikan ko lang yung dati kasi ang sabi ni Merlin, tama na, nung nagkasakit kasi siya, para may katulong daw ang kanyang asawa, mag-asawa ulit ng isa. Tama na? Yes, sir. Tama Oh. gid, sir. Okay. So, sino ang lalaki ba ang naghanap o ikaw mismo ang naghanap ng mapapangasawa? Ako, sir. Ako, sir. Ikaw. Oh, so ibig sabihin po, si Merlin ang naghanap ng naghanap ng babae na mapapangasawa pa ulit ng kanyang asawa. So, anong sabi mo sa kanya? Ano sa ingon mo sa imong bana na para makahanap sino ang halimbawa, sino ang iyong irereto or sino ang iyong dadalhin? Giyon sa nimo pag istorya sa imong bana ba kanang siya ako ang gipili or morning bayhana akong gipili nga imuhang maasawa. Kana gid ko, sir, na ang akong kuan agaw akong kuan. Okay. So, ang sabi niya po, ang kanyang pinsan, ang kanyang irereto na ikalawang asawa. Nung sinabi mo yun, ang sabi ng ingon, istorya na yung asawa. Luo ko, sir. Okay lang. Pero di pa niya nakita to. Oh, sig. Di pa nakitaan. Wala ko, sir. Okay. Asa mo nagpuyo nun? Dito na. Dire, sir, sa Lumondong, sa una. Bago naman, good me dire, sir. Okay, sa Lumundong. Pero ikaw, nasan ka nun? Asa ka? Sa kuan, una, Lumbayan. Kaya naglag, manggod ko dito kay tuaman akong mama, sir. Sa Lumbayan. Pero, nasabi mo sa amin sorry po, may insekto. Nasabi mo sa amin nung nakaraan na ikaw ay taga Kamyasungan. Kamyasungan, kung saan nakatira doon si Kamyasungan po, is part na ng Bukid noon. Doon nakatira si Erna. Dito, gid, sir. So, kilala mo si Ang Erna? akong igagaw, gid, sir. Oo! Igagaw na, sir. Pinsan pa pala niya si Erna, Diyos ko po. So, kung ikaw din pinsan mo si Erna? Dili, sir, ako ra. Sa side ng Side sa akong papa. Papa. Ang papang Erna, igagaw sa akong papa. Okay. So nung napupunta kami ng Kamyas. Kamyasungan, nakita mo na ako doon. Katong nangatag mong mga tsani na nakakuha pa baya ko ato. Katong na mga tsani na inyong di pangatag dito sa Kamyasungan. Di ba magpatagbo mong kabayo? Oh. Maag dito, apa ko dito. Nandun po siya nung namigay kami ng package nung pinuntahan namin si Erna doon. Nung mga panahon na yun, nadadali na si Erna sa Luzon para doon mag-aral. Layo nung sa kanila din, parang ganito din yun. Magpinsan pala kayo. Hanapin ko yung video, baka na-videohan kita doon. Pero that time, wala ka pang asawa. Nagid, sir. Pero nagbulag mi kay kuan na kulatado akong kuan una nga akong asawa. May asawa ka rin pala sa una. Nagbulag kayo. Nagbulag mi sa kay kuan ka ng manumbag unsa gid ako. Sinasaktan ka. Nagkaanak ka sa kanya. Naapoy anak. Nasaan yung anak mo? Tanagid sa akong bana gidan. Sa kanya asawa. Sa iyong Akong asawa nga una. una. Ilang taon na to? Bago pa gid, sir. Pila edad sa imong bana? Ako mga kuan 30 na kapin. Sa imong anak? Sa imong anak? Jeez. Tapos, nagkaanak ka rin dito sa asawa niyong dalawa. Okay. So, ikaw talaga nangita para magkaasawa ulit. Siya pala naghanap. Tapos, nung sinabi niya sa'yo na anong pagkakaistorya niya, Giyon sa nimo pag istorya sa iyaha? Nag-anak gid ko, sir, na ako na ikabit sa ikaw kay kulataon ra ko sa inyong banaga. Okay. Sabi Kaya na niya daw daw. kung kuan kay ako daw unang bana kulatado daw. Murag naluoy daw sa ako Okay. So, naawa po siya, si Merlin, kay Alona. Ano nga pangalan mo? Alona. Alona. Kasi, binubugbog daw siya. Sinasaktan siya ng asawa niya, naawa. Kaya siya daw ang kukunin na ikalawang asawa. Ibig sabihin, meron talaga silang isip na gano'n, dun sa tribo nila, sa kultura nila, na pwede pala yun. Pwede palang kausapin niya yung kanyang pinsan na, pwede ba ikaw na lang yung maging
pangit mong pakinggan pero kabit yung sinabi mong term eh. Bakit naman kabit? Duway. Duway, good, Ikaduway. sir. Kung lumad, duway. O, duway dapat, hindi kabit. Kasi alam mo yung kabit sa Tagalog o Bisaya or even sa ibang salita, Bisaya or something, ganyan. Pangit pakinggan yung kabit. Pangit, good, sir. Ang kabit kasi is hindi legal yung naging pagsasama. Like for example, Yes, sir. ako ay asawa kita. Tapos naging kabit ko siya. Pangit pakinggan. So hindi kabit, ikaduway. Duway. Nung pagkasabi sa iyo na ikaw ang magiging ikaduway niyang asawa, ano naman ang ikaduway ng kanyang asawa? Ano sabi mo? Okay raman, sir. Okay na kaagad. Okay raman. Oh. Eh, ako manggod mauna na, sir. Akong kanang pasamat, gid ko, usab gid ko na kami, kanang di mangulata. Oh. Kato bitaw katong una na akong asawa, kasagaran ka ng kuan manggod sir, silusan kaayo ba? Kanang labi na mamalit og mga damit, mo akong asawa nga. Nanong kana raman imong pamalit, may nang pangkauna na ang mo gyud sir. Nagagalit sa iyo pagka bumibili ka ng damit. Ibig sabihin pambili na lang dapat ng pagkain, ano? Bibili mo pa ng damit. Paano kung wala ka nga namang damit? So, kaya pumayag ka kaagad. Yes, sir. Tapos magpinsan pa kayo. Hindi mo ba naisip na parang, tika muna, parang ang pangit naman tingnan. Meron akong, yung pinsan ko, asawa niya, tapos isa lang asawa namin. Hindi mo naisip yun? Di na good, sir. Kana nanggod akong anak, akong maunaw na kay diretso na manggod na akong unaw na una na akong asawa kay kanang perminti gyud ko makabatig sakit sa akong nawa sumbagon ko. Parang sinasaktan ka talaga. Sa kanang di sumbagon gyud bisag asadros akong lawas. Okay. Nung nag-asawa ka na sa kanyang asawa, syempre pag ikaw ba nakipaghiwalay sa asawa mo? Akong asawa. Siya ang nakipaghiwalay sa iyo. Okay lang kaya hindi ka na nagbayad. Kasi may ganun sa tribo pag nakipaghiwalay, magbayad yung asawa mo. Nagbayad sa iyo? Anong hinihatag niya? Kabayo? Kabayo. Kabayo. So, kaya illegal na rin. Ganito po kasi yun, para may matutunan ulit tayo. Pag nakipaghiwalay ang babae, o sino man sa kanilang dalawa ang nakipaghiwalay, magbabayad. So, since yung asawa niyang lalaki na nakipaghiwalay, naghatag og kabayo. Asa to kabayo sa imong nanay? Sa akong ugangan nga una, sir. Dito giatag. Ha? Siya man gud ang Di ba nagbuwag man mo atong una ni mga bana? Unya sa inyohang tradisyon, kung kinsa ang makigbuwag, maumay mo hatag og kabayo or motor ba or unsa. Ang katong kabayo nga gibayad unta sa imuha nga nakigbuwag imong bana, asa naman turon? Akong mama dahil, sir. Okay na. Tama na sa kanyang mama. Ngayon, yung una mong asawa, may asawa na rin. Ambot lang, sir. Wala, sir. Wala. Okay. So, nung kayo ay ang sabi mo sa kanya, ikaw na lang maging asawa ng asawa ko, ikaduway, pumayag ka na kaagad. Yes, sir. Tapos, dinala ka na dito. Gidana, gid ko dira, sir. Ganun lang kasimple. Dinala na. Wala nang kasalan. Wala na. Tapos, nagpuyo na kayo sa isang balay. So, paano ang setup? I mean, paano ko ba explain yun? Siyempre, dito na kayo sa isang bahay. Di ba kayo nagkahiyaan? Di ba kayo ikaw, sabi mo kay Alona, ito ang trabaho mo, walang ganyan. Katong bag-o pa ninyo ba, di ba? Bag-o pa mo nag-isa og balay kamong tulo. Kanang wala ba ingon nga kanang mauwaw ka ikaw, mauwaw ka sa iyaha, mauwaw ka sa iyang bana nga magtapad mo sa isa ka kuan. Di wala ba nga na? Wala, sir. Dili gid ko. Normal raman sa amo. Normal lang. Okay. Alam mo yung nakakamangha, nakakahanga din yung sitwasyon na ganun sa kanila. Kasi nga, legal sa kanila eh. Kung sa iba talaga yun, ay, sumbagan mo or sabunutan na paganahan. Okay. So, nagsama kayo sa isang bahay and then, wala nang kasal-kasal yun. Sila na lang ang nagkaintindihan. Tapos, nabuntis ka. No, dili, sir. Nagpatad ko implant. Hindi, I mean, di ba nagkaanak ka sa kanya?
Di ba katong pag minyo na ninyo, Oh. kamo nang tulo nag-uban, nabuntis man ka. Mm. Oo. So, nung nabuntis ka na, edi, syempre may anak ka na sa kanya. So, isa lang anak mo, no? Yes, sir. Oh, hindi ka naman nagselos nung naanak ka na siya. Dili, dili. So, yung anak niya, yung hindi lang natin pwede ipakita kasi ano po bawal kasi maliit pa. Okay, pero nakita nyo naman yun nung isang gabi nung kumakain po kami kumakain sila. Okay. So, yung anak niya, tinuturing mo din anak. Oh, sir. Anak mo rin siya. Oh, sir. Oh, anong tawag sa'yo? Mama, sir. Mama rin. Oh. Tapos yung mga anak niya, Mama food, sir. Mama gyapon. grabe, no? So, ibig sabihin, pag kayo'y like for example, hanap buhay, sama-sama rin kayo. Yes, sir. Tinabangay mo. Tinabangay mi, sir. Hindi ba kayo nahirapan sa sitwasyon yun? Like, siyempre ganito, sabagay sa tribo, legal dito na hindi kayo maritisan na, ano ba yan, dalawa asawa niya? Wala bang ganun? Wala, Sir. sir. Okay raman sa Okay. mga tao. Pa- Kaya amo man yung tradisyon. tradisyon ano. Paano pag kasi sa Bisaya, siyempre iba yun eh. Sa Tagalog, iba yung dating. Alam nyo ba, halimbawa, pag sa isang, okay lang din sa mga Muslim, okay lang yun. Basta kayang buhayin Ang what I mean is, sa inyo ba, di ba, nagbalhin kayo sa syudad, meron talaga na kayo ay ma-discriminate. Yan. Sasabihin sa inyo yung mga ganung bagay. Ay, ano ba yan? Dalawa yung asawa. Halimbawa, dahil ang plano nyo ay bababa kayo at kahit paano may natutunan silang konting kaalaman, pwede na silang magtrabaho sa syudad na yung pinupoint nila, kaya sila nag-aaral ng grade 2 kahit yung basic school learning, matutunan nila para kung magtrabaho man daw sila sa syudad, marunong silang magbasa, magsulat, tsaka yung mga dapat gawin, alam na nila. Yun ang problema kapag nandun na kayo sa syudad, maaari kayong discriminate dahil dalawa ang asawa. Pero dapat maging prepared kayo. Yes, Dalawa sir. kayo mag-asawa, sorry. Ay, dalawa kayo sa isang asawa. Dapat prepared kayo doon. Ano? Yes, sir. Okay? Ngayon, ang gawin nyo na lang, kailangan ng asawa nyo, di ba, ang mga katutubo, lagi ang babae ang laging hindi ko naman nila lahat pero most of the time na nakikita namin, ang babae lagi ang nagtatrabaho sa bukid. Yes, sir. Ganun pa rin ba sa inyo? Tabang raman gyapon among asawa. Ang tabang, mas Tabang okay. raman gyapon. Kaya Kaya raman mi makatabang, sir, kung wa may klase panan sa Sabado. oo. Kana dum Pag walang klase. Pero most of the time, ang lalaki talaga. Okay. Paano naman pag dumating? Ngayon, mahal kayong dalawa, di ba? Yes, sir. Love kayong dalawa. Siyempre, naano na siya. Like, for example, mayroon na siyang sa isip sa sarili niya na dalawa na yung asawa ko. Paano kung maghanap pa siya ng isa pa? Hindi na pwede, sir. Hindi na Hindi. pwede kami nang duwa, sir. Hindi na kayo papayag. Hindi na. Paano kung wala kayong magawa at siya mismo ang may gusto? Bulag na ang migid, sir. Maghiwalay na lang kayo. Mawa naman po siya, sir. Ako po, mawa naman. Mawa namin tanan, sir. Mawa namin duwa kung mangita pag katulong nga babae. Kaya amo adi na gid gusto makausap pa siya mangita babae. Among gusto kami ra gid duwa, yang asawa. Okay, so pag nag-asawa pala ulit si lalaki, maghihiwalay na lang daw. So, payag kayo na maghiwalay na lang. Oh. Hindi. Pero sa ngayon, hindi nyo ba nakikita na siya ay naghahanap ng ibang babae? Wala naman. Wala na, sir. Wala na. Mabait ba talaga siya? Mabait, sir. Sir. Okay. Mabait naman daw po. Yun lang naman yung inaano ko kasi nga baka mamaya maghanap siya sa future ba ulit. Kasi may ganyan kami, 3 asawa, grabe. 3 ang naging asawa, pero yun nga sa tradisyon nila. Okay. So, yun lang. Kayo, magsikap kayo sa pag-aaral niyo. Maning tamad gid mi mag-eskwela, sir. Kaaral na namin na. Para kahit panay. Yeah, oo. Kayo ba yung nagkakausap minsan ni Erna? Bilin. Si Erna ba? Nakakausap mo siya? Di gid mi maka-istorya kang irna kay waman tay cellphone. Okay. Umuwi siya last time dun sa inyo eh.
Hindi mo muli sa nakita? di naman may magkita. Hindi kayo nagkita? May layo man gud. Okay, siguro napapanood to na Erna, no? Bagay, sa isip naman niya, okay lang naman yun na mayroon siyang kasi nga sa tribo po nila. Okay. So, medyo malayo pa ang inyong tatakbuhin sa inyong pag-aaral. Kasi grade 2 pa lang kayo, then grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. Tapusin nyo yung hanggang grade 6 ninyo. Yes, And then, sir. pwede kayong mag-ALS. Kasi kailangan nyo matutunan nyo muna yung basic learning. Para pag nag-ALS kayo, alam nyo na. Halimbawa, pag nag-ALS kayo, yung high school na yun, pwede nyo i-take lang ang ALS ng, like, for example, 3 years. Then, senior high na kayo. Yes, sir. Nanang kamit gid unta. Kasama gid ko unta kung nanay alas. Aron makabalhin namin, sir. Oh. Ano, ilang taong ka na? 25. Bata ka pa ikaw? 20 Ilan? Sini 29. 29 daw, 29. Okay, so medyo ano na nga din, matagal-tagal pa yung ano mo din, maedad. Kaya nakain po iniisip niya kahapon na gusto niya na mag-stop ng kanyang pag-aaral. Dahil yun nga, buntis pa daw siya, tapos yung edad na niya, yun ang iniisip niya. Pero tuloy mo lang. Importante malay nyo naman makapag-abroad kayo kahit mag-domestic helper lang sa Yes, sa Hong Kong, di ba? Yes, sir. Para yung mga anak. Pero yun nga, wag mo na lang dagdagan ng anak. Yung implant mo, magpa-implant ka. Wag nyo nang dagdagan kasi lisod na. Huwag ang ingnan, sir, kung mga anak na ka mag-family planning na ka. Kasi pag nanganak siya, problema mo din, no? Ako gid ang bahala. Ako na bahala siya, sir. Manabag unsa di mga saminas bata. Kasi kumbaga, pag nagganak siya, dagdag sa obligasyon ninyo dahil syempre may karagdagan sa mga konsumo ng pagkain, Yes, sa sir. pagpaparal. Ikaw din problema, kayong dalawa. Yes, sir. Paano pala kung sabay pa kayo nabuntis? No? Pa ko masugot, sir. Hindi ko masugot. Pa ko masugot. Nagpakuan man kung patag kong implant. Implant, okay. Magpabalik ra magyapon ko, sir. Patanggal mo, tapos pa rin nyo. Okay. Tapos kailangan tuloy-tuloy yan. Ano? Yes, sir. Okay? Ngayon, ang asawa ninyo ang nagbabantay sa mga anak nyo pag may pasok kayo. Yes, sir. No, siya muna ang babysitter ng kanyang mga anak. Yeah. Dahil lahat sila, ilan yung nag-aaral? Ikaw, 2, tapos yung iba, yung anak mo, ilan nag-aaral? Isa. 2. Ikaw? Isa, sir. Isa. May baby pa ba kayo? Anak mo yon. Yung anak katong gamit. Ilan taon? Kuan na. Tulo siya. Tulo. Pero, maano din yung asawa niya naman. Matyaga na nag-aalaga sa anak. Okay naman yun. So, pagdating ng Sabado at Linggo, sama-sama kayo sa bukid. Sa bandid tabang magtarbaw, sir. Yun nga lang, doble kayo dapat ang kanyang asawa. Nahurot na ang laman ng tindahan, wala na. Wala na, sir. Nabili na? Oo, nakalit na. So, mamaya, kasi bababa kami, yung asawa mo bababa rin. Yes, sir. Magpalit na naman. Yes, sir. Wala na laman ng tindahan niya Nahurot na. Marot na. Sa kanila na may okay naman yung ganyan. Basta wag, hirap nga lang din yung papautang. Ano? Arjon, kanina natanong ko sa kanila, paano ka ako kung maghanap ka pa ng ikatlong asawa? Ikaw ba yung maghahanap pa ng ikatlong asawa? Di na ko, sir. Di na. Di na ko mo usab pagkaturo, sir. Kay Bakit hindi na? hirap kayo, sir. Hirap ka ayo? Okay. Kasi nalaman ko din sa kanya na yun nga, siya pala ang nagsabi na maghanap ka pa ng ikalawang asawa. So, ano yung naging reaction mo naman noong nakita mo na siya ang magiging asawa mo? Katong, di ba, niingon man siya nga mangita kay laing asawa. Katong ingon na niya sa imuhang siya ang imuhang pangasawon. Unsa man imuhang debate ato? Nagsugot ko, sir, kay nag-iyon man siya nga
ako ato na ang kuhaon ng igagaw na ako kay ako'y sakit para matabang-tabang na mo trabaho ug unsay mga nato guys panginabuhi nato. Di ako nakahinumdum na ko ato nga pasalamat na ko ato kay siya may nagbuot sa ako Siya talaga may gusto. Kahit walang, siyempre hindi mo pa siya mahal that time, no? Walang love, di ba? Hindi mo siya mahal pa. Diba, kuan man, kining mao pa may pagkita nimo sa iya ha. Siyempre wala pa kay gibati sa iya ha. Okay, feeling sa iya ha ba? Iban mo siya. Wala pa sir. May gugma. Wala pa sir sa katupang adlaw nga katupang panahon nga nakita ang siya, nakakita ko siya. Wala pa ko'y una sa iya ha. Pagkadugay nga panahon nga siya na nagkuha sa kuha ato nang kuhaon siya di ato pas ako na ko'y una sa iya ha. Tapos naingon naman na buhat na ako na ang kining kuha namo. Kain tam na ako nang gid asawa siya unya. Duha na gid ako asawa. Sabi niya dahil ano daw, noong una kasi first time nila makita, so parang wala pa siyang feelings pa. Pero katagalan, nung lagi na silang magkasama, unti-unti yung nahulog yung loob niya sa kanya. Kaya doon nabuo na din yung kanilang unang anak. Okay. Nung nakita mo ba siya, nagandaan ka sa ganyan? Katong nakita mo siya ba, pag mayroong kita mo siya, gigwapahan ka siya ha? Yes sir. Okay. Sinong gwapa sa kanilang duha? Kasi mas pa. Pareha po na sir. Pareha lang. Pareha Okay, ito matanong ko lang ha. Nung di ba nagsama na kayo sa isang bahay? Okay. Kayo ba ay nagtabi ka agad? O inantay mo pa yung panahon na maramdaman mong mahal mo siya? Katong permiro ninyo nga uban ninyong kamuntulo, kanang nagtapad ba mo dayon sa kahigdaanan or ihulat sa nimo nga kanang murag magustuhan nimo siya bago mo nagtapad kamuntulo? Oh sir. Tung sinugdan jud nga bago pa mi nagkuha na to, bago pa mi nag-asawa ning isang asawa nako. Diretso namin nagtapad sa kagabi na sa balay namo. Pagtulog kay ako na. Nagsama na kayo sa isa. Okay. Pero kayo ba ay alam niyo naman po yung tinutukoy ko ano yung ibig sabihin ko ha. Ano to? Irregular SPG. So nung nagtapad kayo sa isang bahay, nagsama na kayo. Kayo ba ay naganyan agad? Yes, sir. Yes sir. Kahit unang araw nyo pa lang? Yes, sir. Na ganun Ano agad? yun itabo sa inyo ha? Okay. Nagganon pala agad. Hindi mo inantay na may matutunan ka nga. Basta nagganon ka agad. Naintindihan naman natin sila kung kahit nasa ganong time o ganong pagkakataon na sila ay nagtapad na or nagano. Kasi sa tradisyon na po nila. Naintindihan natin. Okay. Kung halimbawa lang, mag-decide naman siya na hiwalayan ka. Pag hiniwalayan ka niya, Panangitan ba kung desisyon siya na bulagan ka niya sa man nimong buhaton? No. Tira man sa nung anak siya nga bulagan. Depende siya. Depende daw po sa kanya. Okay. Depende siya kung bulagan. Depende daw po kung siya hihiwalayan. Okay. Masasaktan ka. Mahal mo na rin siya, di ba? Yes, sir. Okay. Okay lang. Okay. Paano naman, kung ikaw naman ang hiwalayan niya? Hindi pwede, sir. Hindi pwede. Bakit? Bakit hindi pwede? Sir. Mahal mo siya. Ikaw ang unang asawa. Nagin ang una. Kumbaga kayong dalawa ay nagligawan. Ano? Nagligawan din siya. Okay. Mayab ka siya ha? Oo. Paano naman kung siya naman ang hiwalay sa inyong dalawa? Iwanan kayo niya at naghanap ng lain. Di Okay ba? na sa amo sir. Okay na lang. Okay ra gyapon sa amo kung panangitan siya mangita paglain sa amo. Basta amo agid ako amo gid masulting mawa nagdud ni sir.
O hihiwalay na daw sila. Okay. Okay, so yun po mga kabayan at naintindihan naman natin. Sana po ay kahit paano ay may natutunan tayo sa kanilang tradisyon, sa kanilang kultura. At again, respetuhin po natin sila dahil yun naman po ay nasa kanilang pagkakaintindihan sa kultura po nila. No? Importante, wala po silang tinatapakan at sinasagasa ang tao. Aanin mo naman yung pagsasama ng dalawang mag-asawa na dalawa nga sila. Kung puro naman sila awayan, bangayan, diba, ang lalaki palaino, diba, silang dalawa magkasundo, magkasama, pabait ang lalaki, hindi sila nag-aaway. No? So yun lang po. God bless po sa inyong lahat. Salamat po. Bye-bye.